Parang bata lang yan na tinuturuan mong kumain. Di ba? Gusto nila yung ganyan. Uy, magandang buhay. Ito na po yung ating mga ducks na itong itim, may itim ay cross yan, cross. Libre lang yan itong ating bird na ayan, kinuha na hen. Tapos itong 5 ay galing doon sa Matamo Arayat, pure Indonesian po yan. Ang mga magulang yan is laced na pattern ang kulay niya. So tingnan natin to. Malabo pa. Wala pa po isang buwan yan. Tanong ko nga kung kailan ito napisa. Ayan o, medyo maganda o. So, surprise ang magiging kulay. Tayo po ay iikot. Mag-aalok tayo ng azola sa ating mga manok at bibi doon sa kabila. Kukuha tayo. Kuha tayo ng azola. Tingnan natin kung kakainin na ng ating mga ducks. Ganon din yung ganda ng talbos gandang talbos dito. Doon inuod. Daming kalaban kasi doon eh. Dito medyo konti oh. Ganda. Kuha tayo ng azola. Pagka dumami na po yung mga manok natin, kailangan natin ng marami niyan. Although marami naman pong makakaing damo, pero iba pa rin yung azola kasi high protein siya eh, na high protein na additional feed para sa mga alaga natin, ruminants. Pero ang azola kasi dahil maliliit na siya, yun ang advantage noon, hindi ka na magtatadtad. Unlike sa Madre de Agua, pwede mong tadtarin o pwede mong isabit. Ngayon kung gusto mong ihalo sa feeds na nakamash, ay obligado ka magtadtad kung Madre de Agua man yan, di ba? Pero kasi itong azola natin, ang kinaganda niyan, ano na, baga maliliit na siya, bite size na, ika nga. Ayan oh. Actually nagmultiply na yan, makapal na po yan. Kailan ba natin yan? Friday pa no? Maganda naman yung kanyang environment, naaarawan. So palagay ko nagano na yan, nagmultiply na. Wow. Medyo manipis pa pero yan, pag kumapal po yan halos di nyo na makikita yung ilalim, yung tubig yan. Pero ano na yan, maganda ang kulay. Tayo naman ay subok lang naman po ito, try lang muna just in case na magustuhan nila. Anuhin ko na lang kamay yun. Kamay na lang natin. Ano naman eh, wala tayong pansala eh. So manipis pa, manipis pa. Di pa natin na anuhin to, manipis pa siya. Ito ay try lang naman, try lang naman natin. Manipis pa oh, di pa siya ganun ka ano. At may butete na ng ano. Parang nagkaroon ng butete dito. Buisit na palaka yan. Ay talaga naman, naalala ko yun sa ano ko, meron din ganun, nangingitlog talaga. Oy, oy, aray ko, aray ko, aray, aray. Sama ko sana ibon ko, kaya lang sabi ko wag na at medyo matatagalan tayo, magsushooting pa eh.
lumulusot din. Okay na tayo. Bukan natin sa manok at sa bibe. Pero sure naman kakainin naman nila to. Mga manok natin is looking good na. Wala nang halak, kaya ayun, may tatlo tayong may konting parang nagluluha-luha. Inaagapan natin. Wala naman nakalabas. Pinakain na siguro ni Rambo. Napalitan niya yung tubig eh. Sa tubong na oh. So, iwan natin dito sa bibe, sa manok. Iwan natin kung kakainin. Oh, try to eat. May nakalabas pa rin. Medyo first time ata nilang ma-encounter ang azola. Ano to? Sabi niya ganun. Sarap yan. Ang itlog na to, malapit na. Mapula na ang mukha. Di pa sanay. Hindi ko mahuli oh. Medyo may muta-muta yun ah. Tapang pa. Ayaw niya naman kainin. So ayan, observation na lang ang gagawin natin kung may magkakasakit pa. Pero so far okay naman na po sila. At tuloy na tayo siguro mga 2 days, magpupurga na para ma-prepare na natin yung kanilang pag-ingitlog. Ayan. Okay naman. Yung iba dyan, mga abutin pa siguro mga 2 months bago mangitlog. Pero yung iba, may mangingitlog na. Hindi po sila halos sabay-sabay sa yung iba kasi binilhan ko 3 to 5 months boss. Nagsama ng mga 3, 4 na 5 months old and the rest mga 3 months nga. So ang manok kasi mga 5, mostly 6 to 7 months po talagang iitlogan na kayo. 6 to 7 months. Pero yung iba, may nakikita ako na 5 months old pa lang daw, parang nangitlog na pero parang masyadong maaga ata. 7 months ganyan. 6 to 7 may lalabas na talaga. So ayun, tayo naman ay nahihirapan dito tumawid. Lalagyan natin ng, palalagyan ko ng gate yan pagka medyo nakaluwag-luwag at sa ano lang, scheduling mahirap dahil ano po tawag dito ba, ano ba yan, maabit ka ba, scheduling ang problema natin. Ano, sumabit ka boy? Ha? Akala ko sumabit ka, arte mo ay lagyan natin kung kakainin nila tong sola. Yung iba kasi kailangan ng pang i-train din syempre, di ba? Train ka pa nagtitrain ka hindi naman yan natututo agad na gutumin mo then train ka, ganyan talaga. Tapo natin to. Ito yung bago natin, ganda. Ay,
May pagkain naman pala. Parang bata lang yan tinuturuan mong kumain. Yan. Try it. It's good. Sarap pala tong green na to. Ano to? Yan. Ganyan naman yun. Ano ba gusto niyo? Medyo basa? Natin kung mas basa, mas gusto. Bibi kasi mas gusto talaga medyo nga natin. Di ba? Gusto nila yung ganyan. Ganyan po ang gusto nilang kain. Gustuhan na nila yung yung greens. Alam mo ang uso ngayon, ang uso po ngayon na kulay ng bibi yung red na tinatawag, tsaka yung luni. Yung parang may mga alon-alon po yung mga balahibo nila. Yung kulay, may mga alon-alon. Mahal. Takaw ni kids. Mas gusto nila talaga yung ikaw halos magkakasame kulay yung mga nabili natin. Ito yung bago. Ito yung cross. Ito yung bago. Ito pala yung cross na nabili natin na 80% pala luma natin. Ayun yung bago. Magkakulay sila. Ayun po yung bago. Whitehead. Ito yung galing kay Milenio. Plus yung puti din po yung naglabas ng puti yung mga last feathers nila. Puno na. Ba? Nawala yung bibi rito? Ba't nilipat? Nakawala? Tingnan ko nga yung itlog niya. Wala na rin yata ito. Yung mga itlog niya. Mukhang nabugok na basa eh. Wala na to. Mabaho na. Ito oh. Dito ito oh. Paano siya nakalipat? I see. Yes. Lumipat na siya. Oy, ikaw. Lipat ka na doon. Lipat siya, lumipat. Wala na, inayawan niya na yung mga itlog niya. Wala na. Mabaho na po. Ayan, balikan natin yung aking loft. Papakita ko po sa inyo yung aking plano. Meron pa naman tayong 20 minutes. Baga, 20 minutes. 3:30 pa naman pala, 2 o'clock pa lang. Nakaikot pa tayo.
3:30 pa kasi uwi ni Chichi. Maaga daw ngayon. So ayan, maaga pa. Ayan. Oh, this is my plan. Pero unti-untiin ko lang ha, hindi ko po mamadaliin. Dito na ang daan natin. Bubuksan po natin ito. Open yan. So magiging open po yung ating nilinis na to ni Kongkong eh. Ayan. Ito magiging open. Bubuksan natin to. Ngayon, ito bubuksan din natin yan. Ayan po ah. Tapos yung flooring, magtatambak tayo ng hay, ipa. Ayan, nakakamiss yung apate, kaya lang talaga pong nahiya na rin ako kay Bebe kasi ako gusto ko kaya lang minsan kailangan mo magsakripisyo ng bagay na, 'di ba, para sa pamilya kasi ay, ano pang naiwan ah. Ano ka? Yellow, tsaka red. Akin ba yan? Oo. Ayaw umalis. So ayun, kagaya po nito, gusto nating ano, 'di ba? Sakripisyo tayo ng bagay na so ito, dito muna ako mag-umpisa. Bubuksan natin, siguro ito, bubuksan natin. Pero may harang din yan kasi nakakalipad po sila. So maglalagay din tayo ng harang. Hahatiin po natin ito sa dalawa. So dalawang breeder po yan. Or masyado kasing malaki, alanganin naman ano. Pwede naman po sa dalawa. Pwede tayo dito, luwagan natin. Dito na. Kung bubuksan natin to, dito na yung hallway natin. So mahaba siya, pahaba. Pwede siyang pahaba. Okay. So dito tayo mag-uumpisa. May harang. Ito na lang yung ating walkway. Tama naman kasi masyado pong malaki. Sayang naman to. So tamang-tama, hindi na po tayo dito na yung pag sinarado natin, kukunin natin tong mga inano natin dito. Pwede nating iharang yung mga ito. Pwede nating iharang sa para hindi na tayo bibili ng mga mesh. Ito mga ganito. Ano na yan. Junjun na ang bahala dyan. Ngayon, ito. Hatiin natin sa dalawa to. Pahaba. So dito na yung liguan nila. And then, lalagyan natin ng harang yan. Lalagyan natin ng ipa. Yung flooring. Para hindi ko na po tatanggalin. Lagyan na lang natin ng ipa. Yung pinaka-flooring niya. Punta doon. So, pwede tayong maglagay ng harang na let's say 5 inches and then 5 inches na yung lalim ng ipa. Ay, oo. Yan. Ito muna, umpisa natin and then yung gusto nating breeder. Kaya lang, kailangan natin medyo taasan yung harang para hindi po makatawid yung ating duck. So, ayun, yun po. Pwede kong lagyan ng net ito muna, ng kulay green na net para may harang din po sila. Ayun, so that's my plan. Ito lang muna. Subukan natin. Hindi ko man po anong biglaan yan. Unti-unti. Just in case na meron na naman ako i-breed. Ano naman ulit natin. Subukan naman ulit natin na mag-divide na naman tayo. Ito, isahan lang to. Medyo masikip to. Alanganin ito sa dalawa. Yun, medyo maluwag ito. Alanganin sa dalawa ito. Alanganin. Parehas ba? Mas malapad to eh. Malapad ito. Alanganin. So ito lang. Isa lang po ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ito, yung pinaka ito hatiin natin sa dalawa to. Ito dalawa din. Kung ito naman, kikip natin na ganito ito. Dito tayo maglalagay ng mga chicks natin na bagong pisa na may ilaw. Ilang piraso, di ba? At least may ano sila sa lamig. Yan, yun po yung ating plano. Yan. Isasara natin.
Oo nga. Maluwag. Mabilis lang naman kasi nakaano naman yung mga yan eh. Ayan o. Bilis lang pong tanggalin. Mga palochina. O magamit pa natin yung ibang palochina. Katabi lang natin yan. Para naman magamit natin ito. 'Di ba? Subukan lang natin. Baka maganda po kasi sa Muscovy duck. At least may market siya. May bebenta mo. Yung kalapate, hindi mo siya basta-basta maibebenta hanggat di ka nga nagkikilala. So, bago ka makilala, kasang katutak ang gastos. Naya naman ako kay Bebe. Diba, ang dami mong gagastusin, diba? Yung pakain, especially, diba? Mga linyada. Ayan, ito yung ilalaban natin. Si Rambo na po maglalaro. Medyo may binulutong ng konti yan, no? Pero matatanggal naman yan. Dahil, di ko nga natutukan sa, tatlo dito, kay John Roque. Yan, brother John. Ba, nasaan na yung isa? Wala ang isa. Kala ko na wala. Hoy, ikaw, ano ba nangyari sa'yo? Dito ka lang. Ano ba? Ganda pa naman ang kulay mo ha. Ano bang problema mo? Kung ano pa ata. Kung may tama din ang paa. Oh. May tama din yata ang paa, brother. Mukhang dalawa lang ata ang mapapalipad mo ha. Pero bibigyan kita ng breeder. Syempre. Ayan. Ayan ang breeder. Ayan, oh. So ayan po yung aking plano dito para naman magamit natin. Kasi ang magiging problema po natin sa doon, maganda kasi dito yung, di ba? Droppings nila, hindi na tayo problema kasi malangaw yan eh. Pagka napabayaan natin, medyo ano yan, iniiwasan natin yung langaw. Kaya dito maganda kasi diretso na sa sa flooring. Kapatakbo tayo ng gripo siguro sa gitna para hindi mas ganong malayo, para may tubig tayo. Yun, sana subukan lang natin. Hindi naman tayo magka-conflict doon sa ating mga plano. Sa syempre yung priority natin is the lechon house eh. Actually nung una ko pong tawag dito, nung una kong plinano na mag-alaga ng Muscovy duck, ang una ko pong nasa isip is yun nga, magbenta po ng dressed and yun sa mga yung chicken din, ganun din available din sa mga bisita na gustong, di ba, para meron tayong extra income. Pero yun nga, na-discover ko na pwede ka pa palang magbenta ng buhay basta maganda po yung mga pattern ng kulay. So mas nagka-interest ako kasi sabi ko hindi lang meat ang pwede kong ibenta. So nag-switch ako ngayon from local na Muscovy to Indonesian, na yun nga, makapag-produce din po tayo ng may mga pattern. At the same time, kung sino po ang gustong mag-alaga ng Indonesian, kasi ang Indonesian duck po is mas malaki, mas mabilis lumaki, mas maganda. So malay natin, tingnan natin. Kasi yung nakausap ko nga, sabi ko nga sa kanya, bro, ako kumusta ang market ng nandiyan naman palagi sir, sabi niya. Hindi naman po nawawala ako, sabi niya, ilang years na ako nag-aalaga nito, sabi niya. Pero basta quality lang yung alagaan mo. At ayun nga, maganda yung pattern na nilalabas ng iyong backyard or farm, babalik at babalik sa iyo yung mga customer, makikilala ka. So hindi mo na kailangang manalo sa karera, di ba? Importante lang, may page na nga ako, Mr. Big. Pakonti-konti nagpo-post ako doon para konti makilala ba. Pero hindi pa po ako kasi gusto kong mag video ng pag marami na po sila, magpapakita ka, mag-explain ka kung ano activity mo, ano ang 'di ba, yung iyong approach pag-aalaga. Yun naman ang gusto ko pong i-video. At the same time, may mga ito na mga kalaban natin, no. Ito papakain natin sa Lana. Shoutout pala kay Ate Mer Malyari. Si Ate Mer, Ate Mer, makakalaban natin marami
Kailangan natang mag dami nating kalaban ngayon. Takti ano nila yan. Ang problema dyan pag naghinog may mga ganyan, no. Sabi ko pa naman ipag-iipon ko si Ate Mera. Nag-send siya ng papaya. Wala daw kalasa-lasa. Iba po kasi talaga yun, mga maagang pinitas yun. Inaandito ngang tinabi ko kaya ano pala pinitas ni Kongkong. Yun pala yung binigay niya doon sa ating bisita noong nakaraan. Okay lang naman. Itinatabi sana ako dito kay Ate Tini. Meron pa naman yun, yung naandun, kuhanin natin. Wala na daw kasing dilaw-dilaw. So at least oras 2:15 in the afternoon. Oy, kumusta kayo? Ang sarap ng ligo nyo ah. May pagkain pa. Okay pa naman. Ayan ah. Bala ko yung mga yung mga pinaka-ordinary natin. Pwede nating hatiin itong dalawa. Meron silang pandyaan na just in case dumami, malay natin, di ba? Pwede tayong alaga ng mga black naman, di ba? Malalaki yan, jumbo line. Makatay-katay. Ay. Mga manok naman tayo. Dami nating putakti ngayon ah. Kahit doon sa yung kahit nalaglag na na mangga, pinapatulan pa nila. Ibig sabihin season nila ngayon. Easter season. Ay, yun lang. Init na. Aga natin nakapuno, 11 o'clock. Puno na po yung aming dalawang battery na 300 AH. Bilis. Net metering natin ay naantay ko na lang si Gian na makabitan tayo ng RSD. I-go na natin yun after para ma-check na rin naman nila. Rapid shutdown. Ganun pala yun. Masagot yung ibon pagka naandito. Wala. Sabihin nasa malayong lugar. Wala. Ito buo na lang iano natin. Kainin naman nila yan. Kumusta kaya yung ating asolang linagay? Kinain kaya? Malagay din tayo ng tubig. O kinain nila. Very good. Oh. Papaya. Nakahanap ako ng yung nakahanap ako ng tawag dito, banana. Para naman nana pala silang pagkain. Last na yung minulog ko pero busog yung mga ayun, tingnan mo kinakain nila yung papaya. They love papaya. Ayan. Malapit na tayo magkaroon ng itlog. Kaunting kembot na lang may makikita na po tayong itlog. Ang tansya ko hindi matatapos ang 2 linggo meron na pong mangingitlog. Okay na tayo. Sunod ko pang project is the asola. Kailangan ko pong magkaroon ng asola sana yun dyan. Kaya lang parang inaano ko di ganun kadali. Dahil lilinisin, bububungan. Kaya naisip ko dito na lang tayo maglagay. Eto experiment. Pagka gumanda po ito dito, ibig sabihin may chance tayo dito sa gilid. Ito. Pero sa tagal ko pong nag-asola, ilang taon, yan ang maganda na yung nila, maganda na po yung
location. Dito naman lilinisin lang natin ng konti siguro yung dito para magkaroon ng konting sunlight pa. Ang bala ko kasi dito yan medyo lalakyan mo ng konti, iwasan mo ng konti yung ugat, yung haba na yon hanggang doon itatapatan natin ng hollow blocks yan. Siguro mga 4 yan na hollow blocks din, siguro 3 pwede nating then waterproofing, tapos konting lalagyan natin ng overflow para kung sakali man na umulan talaga may overflow sila gandun. Yan po yung aking plano. Nasa tingin ko pwede for Azola kasi ayaw niya talaga, hindi siya uubra doon kung papakawalan lang natin dyan. Tingnan nyo naman ang init ng araw. Tapos ang magiging problema pa is yung pag summer time, yung init naman at yung tubig. Tapos pag tag-ulan naman at storm season, magiging problema natin yung ilalagay natin na net, baka tungkabin lang ng hangin. So para safe dito, wala tayong magiging problema dyan. Concrete pad na lang, okay na yun tingin ko So yan, marami pong salamat. At yung mga saging natin dito slowly gumaganda na. By next year siguro, mga after December, January, February, marami po tayong saging. So yan, maraming salamat at magandang buhay.